Umabot sa halos 139,000 ang naitalang adolescent mothers sa Pilipinas ayon yan sa Commission on Population and Development o CPD. Ito ang mga naging nanay sa edad na 10 hanggang 11. Naitala ang pinakamataas na record ng adolescent mothers sa Calabarzon, Central Luzon, NCR, Northern Mindanao at Soc-Sargen. Isa sa tinitignang rason sa mataas na kaso ng maagang pagbubuntis ang social media. Kaugnay niyan, magkakasama natin si Ms. Maylene Mirasol, ang Chief of Information Management and Communications Division ng Commission on Population and Development o CPD. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Masayang pamilya, Cheryl, maraming salamat. On our 57th anniversary today, you are giving us this gift po. Happy Para sa anniversary CPD. po. Ano po ba? Maraming salamat po. Opo, so kasalukuyan pong may selebrasyon ho ba? Yes, ma'am. So sa ngayon, meron kaming celebration para sa aming 57th anniversary po. At puntahan po natin itong ang mainit na isyong ito, no, na mga bata o pabata ng pabata, ang mga nagbubuntis po na mga kabataan. Sa inyong datos, Ms. Maylene, mas tumaas ang bilang ng mga nagiging nanay na nasa edad 15 pababa. Ano yung nakikita ninyong pangunahing factor dito? So, ito pong edad 10 to 14. So, talaga yung alarming kasi ito yung tumataas from the 2023 data. So, isa sa mga causes na nakikita natin, meron tayong framework na tinatawag. So, maaari pong na-abuse ang ating mga very young adolescents kasi ang ating age of sexual consent ay 16. Pero these are anecdotal data or evidence. At the same time, sabi po natin, merong factor ang ating mga magulang maaaring hindi nakikipag-usap tungkol sa sex at sexualidad dahil over 10% lamang ng Filipino parents ang nakikipag-usap. Ayon sa Young Adult Fertility and Sexuality Study, nakikipag-usap tungkol sa sex at sexualidad. And at the same time, yung social media, next to none, is the secondary source of information ng ating mga kabataan. Ayon din sa Young Adult Fertility and Sexuality Study, maaaring may misinformation na nagaganap dito sa access nila na ito. At kamusta naman ang programa at serbisyo sa kanilang mga lokal na pamahalaan? Meron ba para sa adolescent pregnancy prevention or prevention ng pagbubuntis sa edad 10 to 19? So yun po yung mga factors na nakikita natin. So Cheryl, kapag ka nabuntis ang isang bata at nanganak, yun po yung mga factors na maaaring that come into play, hindi lamang sa desisyon ng ating mga young people on sex and sexuality. Balikan ko lamang po ng kaunti yung mga factors nga. Gaano kalaki yung papel ng social media at internet access sa isyong ito? So ang social media, secondary source of information nila, next to none. Ayon sa Young Adult Fertility and Sexuality Study, yung pinaka-recent. So, ibig sabihin wala. Tapos ang susunod, social media. Tapos po yung exposure nila to pornography, mataas din yung intentional exposure nila ayon din sa pag-aaral na nabanggit ko. So ito rin po ay kailangan nating gawa ng pansin, gawa ng paraan, bakit ganito. So kailangan ma-monitor din ng mga magulang at kasama sa bayan ano ba yung mga sites na pinupuntahan ng ating mga young people. At dapat magulang ang unang magsasalita or makikipag-usap tungkol sa sex and sexuality. Ayun nga po, speaking of the parents, ano po yung pananagutan at papel? Paalalahanan po natin ulit, paalala natin sa mga magulang dito nga sa pag-iwas sa maagang pagbubuntis ng kanilang mga anak. So sa mga nanonood na ating mga magulang, spot teachable moments, yan ang sinasabi ng Commission on Population and Development o CPD. Spot teachable moments, paano ba magsisimula ang diskusyon tungkol sa sex and sexuality? Kailangan ang everyday communication maayos, ang relationship maayos para magkaroon nito. At paano ko ba uumpisahan ang pakikipag-usap? Maaari pong mag-start early, like kindergarten, just teaching young kids about good touch, bad touch. It's sexuality communication already. Napaka-importante po ng life skills at protection talaga ng ating mga kabataan. Yun talaga yung gusto natin. It could start as simple as distinguishing between a good touch and a bad touch, and then go, run, and tell a responsible adult around you if it's happening or before it happens.
At the same time, i-monitor natin mga magulang ang ating mga anak. Napaka-importante po ng good relationship sa inyo. Mhm. Paano din po nakakaapekto yung kahirapan at kakulangan sa edukasyon sa pagdami ng adolescent pregnancies? Actually po, ayon sa ating pag-aaral, majority or most of those na merong early pregnancy at early live birth ay talagang nandoon sa mga mahihirap na antas ng kabuhayan. At nakikita din natin na talagang kailangan yung education is key because it's always a protective factor against early sexual engagement that may result po no sa maagang pagbubuntis or that may result in sexually transmitted infection like HIV and AIDS. So iba pa pong usapin yan, Cheryl. No, kailangan din natin yan i-address. No, so yun po, yung tas nakikita din natin ayon sa ating research na ang smoking, drinking, using drugs or non-sexual risk behavior may link din sa early sexual engagement. So maagang pakikipagtalik ng ating mga young people. So kailangan din yan tignan no at i-monitor itong mga ganitong bagay sa atin. Ms. Mylene, identified na po yung mga factors. So ano-ano yung mga hakbang, programa ng CPD para tugunan itong pagtaas nga ng kaso ng pagbubuntis sa mga batang wala pang 15 anyos? So nare-recognize po natin ito na ito ay work talaga ng maraming sector, hindi lamang ng CPD alone. Kaya po, yun pong na-issue na Executive Order 141 o ang ating maagang pagbubuntis bilang urgent national priority ay itinutuloy natin. Yan ay utos ng ating current na pamahalaan na dapat talaga i-prioritize ang urgent national priority ang maagang pagbubuntis at panganganak ng ating mga kabataan. So may 5 areas po tayong ina-address. No? Una yung reproductive health education, yung life skills ng ating mga kabataan kailangan ma-develop through education. And at the same time, meron pong in-issue ang Department of Education na policy on reproductive health education kung saan i-integrate sa curriculum. So pinapilot test na po ito at patuloy yung kampanya nila paano ba i-integrate itong sexuality education or reproductive health education, may I correct myself, reproductive health education into the curriculum. At the same time, i-address din po natin yung serbisyo na kailangan may adolescent-friendly health facility sa isang lokal na pamahalaan. Meron po ang Department of Health na mga accredited na dapat pag pumunta ang isang kabataan doon, meron siyang adolescent-friendly services na matatamasa. At na-recognize din natin na kailangan din i-address yung prevention ng sexual abuse and violence. Kasi nga ang age of sexual consent sa Pilipinas ay 16. So maaaring ang maagang pagbubuntis na mga kaso ay may abuse. Lalo na po, Cheryl, ang mga nakakabuntis kasi sa ating mga kabataan ay older than them na mga kalalakihan. Doon nga sa dati nating data, no, yung previous to this na na-release, meron doon edad 15 no ang nakabuntis senior citizen. So there is some kind of inequality na there, and then the need for social protection and the need for youth participation ng ating mga kabataan. Bukod po sa tahanan at paaralan, paano makakatulong or paano nyo minomonitor yung role at tulong ng local government units sa problemang ito? Okay, sa ating mga lokal na pamahalaan, nandoon talaga yung aksyon. So kami sa CPD nag-a-advocate na i-adopt ng ating mga lokal na pamahalaan ang mga programa tungkol sa parent-teen talk or pakikipag-usap ng magulang sa anak. So may programa kami na dyan. So ating ina-advocate ito na i-adopt nila. At the same time, meron tayong sexually healthy and personally empowered adolescents na ina-encourage namin na ma-adopt to sa isang lokal na pamahalaan. At the same time po, meron tayong communication platform that we will relaunch in our anniversary, yung I Choose or malayaako.ph and Facebook page Malaya Akong Maging, na maaaring kumuha ng impormasyon ng ating mga kabataan at kanilang mga magulang tungkol sa sex and sexuality. So yun po ang ating kampanya para sa ating mga lokal na pamahalaan. Kasi that is really where the action is. Yun po yung mandato nila na magkaroon ng programa sa information, drive, demand generation at
may serbisyo doon sa lokal na pamahalaan, meron po silang budget na ina-allocate at priority nila ito dahil may polisiya para sa sustainability. Sino po nagmo-monitor kung talagang may mga ganitong programa po ang isang LGU at talagang pinaglalaanan po ito ng budget at pansin? Ang isang local government unit po kasi ayon sa local government code ay merong autonomy. So kami sa national government, we advocate, but good thing, no, we can only monitor through the seal of good local governance ng Department of the Interior and Local Government. Kasi kasama siya sa mga indicators para masabi na ikaw ay isang pamahalaan na may good local governance. So kasama po yung mga teen centers kapag meron ang isang lokal na pamahalaan na teen center which are 84% of our local government units, no, magkakaroon ka ng seal at kung meron kang population officer at office, kasi yung population office isa yun sa mga tumitingin ng ganitong programa at nag-a-adapt kasi nga hindi po sila required na magkaroon sa isang local government unit kasi yun talagang nasa Republic Act 7160 o Local Government Code. At kaya sinusulong namin, Cheryl, yung Population and Development Bill para talaga mapalakas ang Commission on Population and Development para dito sa pagmomonitor at pag-advocate. And at the same time, we are pushing for yung passage talaga ng Adolescent Pregnancy Prevention Bill kahit na meron na tayong Republic Act 10354 or the Responsible Parenthood and Reproductive Health. No? At ano na po ang estado nitong dalawang bill that you're pushing? Ayun ma'am, yung POPDEF bill natin that we are pushing ay currently nasa hearing pa, reading. And then yung Adolescent Pregnancy Prevention Bill meron nang naihain. May mga iba-ibang versions na sa Senate kay Senator Risa Ontiveros. At meron din sa Kamara or sa House of Representatives po na mga nasal. Opo, pero nandoon din po ba yung plano na maybe Secretary John Vic Remulla can push na mas matutukan or paglaanan po ng bawat LGU itong problemang ito? Opo. So meron naman tayong membership, no, yung ating mga secretary ng DILG at ng Department of Health. Sa Executive Order 141 Interagency Technical Working Group. Nagpapasalamat tayo kasi isinama naman nila talaga sa Seal of Good Local Governance itong indicators na ito na teen centers at saka yung population office and officer. Malaking push na yon, but they are still pushing for looking into yung functionality talaga nitong mga teen centers at pinupush din nila na ma-include yung adolescent friendly health facility para ma-ensure na hindi lamang serbisyo ang meron sa lokal na pamahalaan. Pagpunta nila sa mga health centers nila at rural health units, merong serbisyo na adolescent friendly. Ano ho ang ating mensahe? Ano ang mensahe ng CPD dito sa mga kabataan at sa kanilang mga magulang pagdating nga sa responsableng pakikipagrelasyon at sexualidad? Cheryl, so sa ating mga magulang, kayo ang dapat na unang mag-educate about sex and sexuality sa inyong mga anak. Teachable moments, yan ang panawagan ng CPD. At maaari po na makipag-usap sa inyong mga anak tungkol dito. At sa ating mga kabataan, educate yourselves. Napaka-importante ng life skills. Malaya akong maging place, no, your sources of information na talagang doon sa mga credible sites like malayaako.ph at I choose malaya akong maging. Dahil, Cheryl, may isang pag-aaral na na-find out natin that young people are not dreaming dreams anymore. So gusto natin na malaya kayong maging, na magkaroon kayo ng reproductive agency or mag-choose ng path na dapat para sa inyo. Maraming salamat, Ms. Mylene Mirasol ng Commission on Population and Development, and happy 57th anniversary po sa inyo.